Hey guys! Welcome to our YouTube channel. So for today's video is magre-review tayo ng portable power station mula kay Bluetti. Stay tuned! Ano nga ba ang portable power station? So unang-una, in layman's term, ang portable power station ay style na pinalaking power bank na kung saan ito, different siya kay power bank, meron siyang outlet para ma-power up yung mga kailangan ng mga 220 volts like si fan, mini refrigerator, and etc. Saan nga ba ito pwedeng gamitin? Unang-una, if ever na gusto mo na mag-camping, mag-outing, good ito kasi pwedeng-pwede mo siyang gamitin through outdoor. Tapos, in terms ng sa typo naman, yun, for example, nag-power outage, nawala na ng kuryente, pwede mo siyang gamitin bilang backup power para ma-charge yung mga electronic device mo like si cellphone, tapos makagamit din ng fan like 12 volts fan. So, this is the EB3A portable power station mula kay Bluetti. So ngayon, check naman natin what's inside the box. So unang-una, upon checking, meron siyang kasama na service manual. Tapos, ito yung sa certification niya, sa warranty ni Bluetti. Tapos, merong isang box. Check natin kung anong laman. So, nandito yung kanyang charging cable para kay Bluetti itself. Tapos, ito naman is yung solar charging cable para may charge si Bluetti using solar panel. So, sunod naman is itong si Bluetti itself, ang EB3A. So, upon checking ng sa box, wala na siyang ibang kasama. Bali, power cable, solar charging cable, tsaka itong si Bluetti itself at service manual. So, bale, ito mismo yung si Bluetti EB3A Portable Power Station. So, unang-una, syempre, first impression muna. So, upon checking, medyo may weight din siya. 4.6 kilograms to be exact. Tapos, yung sa build quality, syempre, Bluetti yan. Looks premium. Then, yung sa frame niya mismo is plastic, pero hard plastic siya. Then, upon checking, dito sa may tabihan, meron siya na butas. So, ito yung exhaust fan niya mismo. Ngayon is itatry naman natin i-open itong si power station itself. So, kung mapapansin natin dito is meron siyang tatlong button. So, para ma-power on ito is kailangan natin i-hold yung isang button maling dun sa tatlo. So, try natin. Yun. So, upon opening is nag-open yung kanyang exhaust fan dito sa may tabi. Kung mapapansin natin, meron siyang LCD screen dito sa gitna na kung saan naka-show dito is si input, then yung nasa kabilang side naman is si output. So, ito namang nasa gitna mismo ng LCD screen, ito yung kanyang percentage, kumbaga battery percentage. So, as of now, naka-show dito is 77%. Then, in terms ng sa operation niya, nakalagay dito is 30 hours. So, meaning, kaya niya mag-stay until 30 hours. So, bali ngayon is sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga features niya. Like yung mga plugs. Unang-una, dito sa taas, na dito kanyang DC output. So, ito yung kanyang cigarette lighter port na base dito is nakalagay ay 12 volts. Yan, nandito mismo sa rubber. Then dito sa baba naman is nandito yung kanyang DC 5521 port. So ito naman is ang nakalagay dito is 12 volts DC then 10 amperes. So para naman ma-switch on yan, yung features na to is kailangan nating i-on yung sa button niya. So kasama nito, bali kung mapapansin nyo, meron niyang mga lines. So yun yung ibig sabihin nung sa power button. Meaning, yung power button na yun is magiging functional yung mga feature na to once na i-on natin yung section na to. So included dito is dalawang USB-A na 5 volts ang DC, then 3 amperes, then isang USB-C na 100 watts. So dito naman sa part na to is nandito yung kanyang LED, yung kanyang LED lamp na pag inopen natin to,
Yun, dun mag-o-open yung LED lamp pag pinush natin yung button sa part na to. Bali, ito namang nasa baba is nandito yung kanyang, for example, nalobat yung si power station, dito nyo ipa-plug yung kanyang cable. Then, ito yung sa charger niya na mismong included na ipa-plug nyo sa outlet. So, nakalagay dito, ang input niya is 220 hanggang 240 VA or 4 amps max. Then ito naman part na ito is ito yung manggagaling sa solar. So ito yung 12 to 28 volts DC or 8.5 amperes. So ito naman if ever na nagkaroon kayo ng short circuit. So itong si circuit protector is yung button. Pindutin nyo lang once na magkaroon ng short circuit para kahit papaano maprotektahan din yung mismong si power station. So dito naman sa part na to, kung mapapansin nyo, ang output niya is 220 hanggang 240 VA or 600 watts. Ngayon is itatry naman natin yung input niya or itatry natin na i-charge itong si power station. Let's say bigla siyang nalobat. So ito yung si power cable niya. So bali ito is nakasaksak na mismo sa outlet. Then para ma-charge ito, open nyo lang itong rubber, itong si input na 220 to 240. Then saksak nyo lang. Yun. Once na masaksak natin yan, automatic na mag-on yung LED niya. Then, dito sa input, kung makikita natin, as of now, wattage niya is 276 watts yung inputs niya. Then, ito naman, na dito yung indication na charging siya. Then, as of now is 76% itong ating power station. So, dito naman sa lower part is nandito yung ilang minutes or ilang hours na ma-pull itong si power station. So, nakalagay dito is 0.4 hour. Then, since naka-outlet siya, naka-direct sa outlet, itong si power station natin is pwede siyang gamitin as UPS. So, yan. Kaya meron siya ditong indication na naka-UPS mode. So, bale, dito sa taas sa part niya is nandito yung kanyang wireless charging na output niya is hanggang 15 watts. So, para mag-function yan is kailangan yung i-on yung sa kanyang DC output. Once na-on nyo yan, lagay nyo lang yung unit or yung cellphone nyo na may wireless charging, then patong nyo lang. Bali ngayon naman is itatry natin yung sa charging niya. So ito, is, to be specific, itatry natin is itong si USB-C 100 watts. So para magamit natin yan is kailangan nating i-power on muna itong si DC output, then salpak na natin yung si cable. So, bali next, ang itatry naman natin is itong si USB-A na 5 volts, 3 amperes. So, bali ngayon is itatry naman natin is itong si TP-Link router. So, para mag-open itong si output niya na socket, i-on lang natin to. Then, kung mapapansin natin is meron siyang AC dito na indication. So, meaning okay na, naka-on na, salpak lang natin yan. Yan. Working naman siya, working. So ngayon naman is itatry naman natin itong itong gaming PC na meron kami dito sa shop. So yan, naka-plug na siya. Plug lang natin dito sa output nitong si Blue Yeti. Then turn on natin. Check natin yung indication. So yan, kung mapapansin natin, makikita natin dito is yung output niya, kung ilang watts yung ina-output niya, papunta dito sa gaming PC. So, as of now is naglalaro siya ng 71, 72, 74, and 100 watts pataas. So, if ever na coffee lover ka, ito, itatry natin dito sa portable power station, itong si coffee maker. So, una, turn on lang natin yung sa output niya. Then, plug in lang natin yan. Once na pa-plug yan, turn on lang natin yung si power. Yan. So, upon checking, working naman. Then, kung mapakikita natin dito sa output, umaabot siya ng 587 watts pataas. So, after several minutes, is okay na yung kape natin. So, ito palang ating coffee maker na available is 600 watts. So, kanina is 78% siya. Then, after na, yun nga, magawa niya yung kape, naging ano na lang siya, 61%.
So if ever na nahahassle ka naman na i-turn on yung mga like itong sina button, sina power button, meron din siyang built-in na Bluetooth. So yung sa Bluetooth na yon is magagamit nyo siya sa mismong Bluetti app. So yung Bluetti app, pwede nyo siyang ma-download via Play Store or iOS, yung App Store. So that's all for today's video. If ever na nagustuhan mong video na to, please leave a like, subscribe, and turn on the notification bell para updated ka sa mga susunod nating tech videos. Until the next video, peace out!